Thank you, Anika. Napakaganda po nung kanta, no? Yung message niya talagang very nakaka-touch. Itong kantang to, narinig namin to nung during pandemic. The first time namin narinig yan, at from that time, parang naging favorite ko na yung kanta, no? Kasi sabi nga, no, His way is perfect, no? God makes no mistakes, no? His way is best. Napakagandang kanta, yung lyrics niya, nagbibigay ng encouragement, no? Na tuwing tayo ay nadi-discourage, nawawala ng pag-asa. So, ito pong topic natin for tonight ay patungkol po as mentioned sa rapture of the saints. Tinakpan ko po yung word ng kasi yung nakawa kong image is rapture of the church, which is something unbiblical kasi hindi naman church yung nira-rapture. Yung saints is tayo, yung mga saved, no? Kaya tinakpan ko siya. Ang verse natin ngayon ay tatakbo sa 1 Thessalonians 4:13 to 18. Nabanggit din dito sa 5:2, 1 Corinthians 15:51 to 52, at Revelations 3:10, 4 to 1:2. Pero ang ating lesson ay doon lang iikot muna sa 1 Thessalonians 4:13 to 18. So let us pray po before we start. Let's pray. Let us put our presence in our Lord Jesus Christ. Let's pray. Our Heavenly Father, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Muli po, Panginoon, binigyan niyo po kami ng pribilehyo, Panginoon, upang makapag-aral po ng inyong salita through this book, home Bible study. Thank you, Lord, sa protection. Thank you, Lord, sa provision for the last days, O Lord. At kami po ngayon ay binigyan niyo ng pagkakataon despite of the busy schedule ng bawat isa, Panginoon, ay nagkaroon po kami ng time upang maka-attend po ng gawain ng Panginoon para sa aming lalago sa aming spiritual na pamumuhay, Panginoon. And even, Lord, sa aming physical, emotion, or mental, Panginoon, na paglago, Panginoon. And we pray, O Lord, na sa gabing ito, makita niyo po ang puso ng bawat isa na handa pong makinig ng inyong salita. Handang tumanggap, O Lord, Panginoon, ng salita. Dasal po namin na patawarin niyo kami sa aming mga pagkakasala, Panginoon, mga nasasabi namin, mga na gagawa, Panginoon, mga naiisip, Panginoon, na hindi naging kalugod-lugod sa inyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon. At dasal po namin ng wisdom na nagmumula sa inyo, nang sabihin, Panginoon, na maunawaan ng bawat isa ang mensahe, Panginoon. At sa inyong lingkod, Panginoon, na nagagamitin, Panginoon, ay gabayan niyo ako, Panginoon, at maalala ko po, Panginoon, ang aking mga naaral, ay inyong tinuro, Panginoon. At tanging salita niyo lamang, Panginoon, tanging mensahe niyo lamang, Panginoon, ang aking i-share sa bawat isa. At tunay nga po na maunawaan namin, Panginoon, ang topic ng patungkol sa usaping rapture, Panginoon. We pray, O Lord, na itong mensahe ito, bagamat maaaring narinig na po ng karamihan, ay muli po, Panginoon, mangusap kayo at pakita ninyo kung gaano nga po ito, Panginoon, importansya, O Lord, sa buhay namin bilang sa Kristiyano. At the more, Panginoon, sa mga hindi pa po nakakaunawa ng mensaheng ito, kayo po, Panginoon, ang kumilos sa puso ng bawat isa. At ipaunawa niyo, Panginoon, at itas niyo po, Panginoon, ang puso ng bawat isa na maunawaan ito. Ang sabihin, Panginoon, makita po nila kung gaano kayo kabuti, Panginoon. At kung gaano kayo katotoo, Panginoon, dahil ang mga pangyayaring ito, Panginoon, ay tunay nga po na magaganap. At nakikita na po namin, Panginoon, ng mga evidences, Panginoon, na inyong mga nabanggit, Panginoon. Tunay nga po ang inyong salita ay buhay, Panginoon. Kumilos nga po kayo sa bawat isa. Ganon din po, Panginoon, sa mga Bible study na nagaganap sa bawat lugar na inyong tinadhana, Panginoon, sa DIP, O Lord, sa Sharjah or sa RAC, Panginoon. Kayo po ang kumilos sa bawat isa. Kayo po ang manguna sa mga pictures na inyong ginagamit, Panginoon. Gabayan niyo po kami sa mga resources na aming ginagamit, Panginoon. At tamang doktrina lamang po, Panginoon, na aming makuha. Ganun din po, Panginoon, sa mga makikinig sa mga kapatiran.
Kayo pong gumabay sa kanila. Tunay nga po, bigyan niyo po ang puso ng bawat isa na handa talagang makinig, Panginoon, at lumago sa spiritual, Panginoon. We also pray for the brethren na hindi po namin kasama. Kayo pong magpagaling sa kanila kung sila po ay may mga sakit. Kaya rin po, Panginoon, ang magbigay ng time kung sila po ay hindi nabibigyan ng time ng kanilang mga employers, Panginoon. And even sa brethren na nasa bakasyon pa rin po, Panginoon, gabayan niyo rin po sila, Panginoon. At kung meron pong mga pabalik, kayo pong magprotekta sa kanilang pagbalik, Panginoon. And we pray, O Lord, sa darating na linggo, bigyan niyo po ng bawat isa ng kalakasan na aming kakailanganin. Ilayo niyo po kami sa mga sakit, mga sakuna, Panginoon, na sasagabal sa aming worship service ninyo. Salamat po sa church na inyong pinagkatiwala sa pangunguna ng aming pastor na si Pastor Anthony. Thank you, Lord, for his life along with his family. May continue bless them, O Lord. May continue protect and guide them, O Lord. And may they always follow your will, Panginoon, sa kanilang buhay. We know that your way is best, Panginoon, sa kanila. Even, O Lord, sa aming lahat, Panginoon. And we pray, O Lord, na makita nga po ng bawat isa ito at maging blessing po kami sa bawat isa, Panginoon. Again, Panginoon, maraming salamat sa ilang po mataas na papuri, Panginoon, at binabalik po namin sa inyo ang mataas na papuri, O Lord. O Lord, all of this we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. So magandang gabi po sa lahat. So as mentioned, ang ating pong topic ngayon ay ang rapture of the saints. So basahin po natin itong sige, mamaya po natin ito babasahin. No? I-explain muna natin yung salitang rapture. No, sa salitang Latin, ito po ay raptio. Sa English, caught up, carried away, seized up for his people. No? Ito po ay may dalawang pangyayari. Ito yung judgment of seat of Christ and marriage supper of the Lamb. Pag nakuha na po tayo, no? During the rapture, ito po yung nangyayari doon sa taas. While doon sa baba, sa mundo, ang nangyayari ay tribulation. No? Wala pa makikita natin as we go further. So, sa salitang Latin, rapio, or sa English, caught up. Ngayon po, sa Bible, wala po itong salitang rapture. No? Wala tayong makikita the word itself na rapture sa Bible. Pero yung essence, yung caught up, is nasa Bible. No? So, I just would like to be clear on that. Kasi mamaya, may magsasabi sa inyo, wala namang salitang rapture, ba't ka naniniwala dyan? So, yung essence po na caught up is ito po yun, no? The term last days, pinakita po ito ng 8 beses sa King James Bible. We don't know sa ibang version. The term last time, singular, pinakita po ito ng 4 times in 3 verses in KJV Bible. No? As an overview lang po kung gaano ka-importante yung usaping last days sa Bible, no? Or last time, end of times. The term latter days shows up 11 times in 11 verses in KJV Bible. And the term latter time shows up 1 time in KJV Bible. So, ganito po ka-importante ang usaping end times sa Bible, at we know if ito ay paulit-ulit, no, binibigyan po ito ng emphasis. No, so we have quite few times na nabanggit ito sa Bible. At ang sabi po sa 1 Timothy 2:1, basahin po natin. 1 Timothy chapter 2, ikot po tayo one by one. Start tayo kay Sister Raquel. 1 Timothy 2. Yeah, 2 verse 1 to 2. Chapter 2 verse 1 to 2. I exhort therefore that first of all, supplication, prayers, intercession. Sorry. 1 Timothy ba yan? 1 Timothy. First Thessalonians. Timothy ba sa inyo? Timothy ba lang tayo? Itong now the Spirit speaketh. Sorry. Bakit Mukhang sa mali yung type pa. First Timothy 4, sorry. 4.
4, nagkamali yung time. 4, Yes. 1 and 2. Yes. Sorry, nagkamali yung time. 1 Timothy 4, 1 and 2. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving head in succeeding spirit and doctrines of devils. So, 2. Speaking lies in hypocrisy, having their conscience shared with all hot iron. amen. So dito makikita natin yung mga last na topic natin, no? Yung testing mindset, yung speaking of tongues and so on, no? Yung mga deceitful leaders, no? Makikita natin dito, ang sabi dito, I'll just repeat. Edit ko nga to para ano. Hindi siya ayan. So, ano to? 1 Timothy 4 to 1 to. So dito makikita natin sa binasa natin 1 Timothy 1 to. Here we have the word what? Latter times, di ba? Nabanggit ko dito, latter times. Now the Spirit speaketh expressly, take note, yung Spirit po ay nakakapital S, which referring to God, no? Yung remember, kaya nga pagka nag-godless kayo, hindi yan G. Kasi ang small g sa Bible is si Satan. So we have to be aware of that. We have to be conscious about when we say God. Okay? So pag even yung sa text natin, yung spirit, pag small letter, that is not God, no? So dito, main spirit speak capital letter, it refers to no other than God, okay? Then in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits, and again nakita natin, 'di ba, small letters, seducing spirit, no other than the devil, 'di ba? And doctrines of the devils. Speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with hot iron. So marami po 'yan as we read the remaining verses, but here po sa dalawang verses na nabasa natin, one of the clear marks ng last time or last days, anong sabi po sa verse 2? There will be speaking lies in hypocrisy. Isa sa clear na mark or sabi natin palatandaan, the last days there will be speaking lies in hypocrisy, no? Napakadami pong sinungaling sa last days. Kaya imagine yourself kung pinapractice mo yung kasinungalingan, baka nag-warm up na para, no? Kaya we have to be reminded about this. Ano pa? Ang sabi dito, in latter times, some shall depart from the faith, giving heed to what? Seducing spirits and doctrines of devils. Ano pong ibig sabihin ng seducing spirit? Ito po yung si demonyo, no? Si demonyo. Ito yung demons, no? Yes. Diba? Ito yung demonyo. There will be demons in the world that going on, no? And anong purpose niya? Hindi lang manghikayat, maaari, pero yun yung ano niya, yun yung resort, yun yung ano niya, bottom goal niya. Pero anong gagawin niya? I-change niya yung ano, yung people's, yung faith ng tao. No, yung tamang faith dapat, pero nandoon ka sa maling faith. Pero akala mo tama yung faith mo. So ganun siya kakani. And telling them, don't believe in this. Now, believe in this, no? Ito na yung in. 'Di ba? Ganun na kumilos yung ano, pagmumukha niya ng tama, yung mali. No? Na nagsasabi na ito yung totoong church. Ito yung totoong Christian, no? At dumadami na sila. Alam niyo yung Hillsong? Diba? Kaya tinawag ko lang Hillsong. No, ewan ko po, pag may time kayo, try to, out of curiosity, pinapanood ko kasi, no, panoorin niyo yung pastor nila Justin Bieber, for example, no? Meron sila, yung pastor mismo tsaka si Justin Bieber magkasama sa bar, umiinom. At hindi yung gawa-gawang kwento, you can search it. Diba? So again, yung simpleng tanong ng in-interview siya ni Oprah, si Justin, anong sagot niya?
kung lahat ba daw masisave kahit hindi Christian. So, ikaw, kung Kristiyano ka, anong sasagot mo? Kahit masakit, the truth really hurts. Kung hindi siya tumanggap kay Kristo, he will never be saved. Ano sabi ni para cool pakinggan. Only God can judge. Ito po yung misuse na word eh. Yes, true. Only God can judge. Totoo naman eh. And He will judge those who will not accept our Lord Jesus Christ. Ito po yung masakit na hindi na ginagamit ng mga karamihan para lang maging in. Alam niyo yun? So, syempre, ikaw naman, gusto mo dun sa madami, at mukhang tama naman, at cool sila, ito na yung yung maaaring ano ka na sa faith, no? Pero ang tanong, yan ba ay nasa Bible? Yun yung kailangan nating alamin, nasa Bible ba? Ito ba talaga yung salita ng Panginoon? Ito ba talaga yung tinuturo ng Panginoon, no? Ano sabi po dito, take note, in the latter times, some shall depart from faith. Hindi po tayo magugulat kung isa sa atin, ako mismo, na kahit na ako nagtuturo dito, baka bukas makalawasan, di ba? At nangyayari yan na minsan, ayoko na, parang gusto ko na doon. Kaya kailangan natin yung encouragement ng bawat lahat sa mag-asawa. Kunyari ako, ayoko na, si sister, pupush ako, gano'n din naman siya, di ba? Gano'n din naman sa ating lahat. Alam mo, pagka meron isa sa atin, although wag naman tayo titingin sa tao, pero hindi natin maiwasan na kumukuha tayo ng lakas sa bawat isa eh. No? Whether we like it or not, totoo yan eh. Kasi tayo yung magkakapatid eh. Kaya kailangan po natin yan. No? What does it mean? No? Kaya nga po ang sabi dito, the letter says, some shall depart from the faith. What does it mean? Yung faith na tinutukoy dito, ito yung saving faith by trusting and believing the gospel of God. Ito yung death, burial, resurrection ng Panginoon, no? According sa 1 Corinthians 15, 1-4, ito yung death, burial niya, no? And most importantly, nakakalimutan na natin na ang Panginoon ay namatay para sa ating kasalanan. No? Ito po yung nagse-separate, sabi nga nila, what separates man from the boys, no? Kung boy ka lang, as in your Christian, spiritual faith, baka maaaring Christian ka, pero yung thinking mo, yung maturity level mo is boy lang. Pero kung naunawaan pala talaga natin yung gospel, yung namatay, nilibing, at nabuhay muli ang Panginoon dahil sa akin. At yun talaga yung naramdaman natin, you become a man enough to stand for your faith. Ito yung gusto ng paunawa sa atin. Kaya nga, going back, merong mga malilin lang sa iba. Isipin mo, nasa tama ka na, lumabas ka pa, bakit? No? Kaya nga dapat talaga natin pag-pray yung mga kapatiran na dati yung active sa gawa, biglang nawala. Kasi, bakit hindi mo na nagagawa yung mga enjoyment na dating nag-e-enjoy ka? Ngayon, hindi ko na magawa yung kahit pa-shot-shot lang eh. No? Yung hits lang eh. Diba? Kasi, Kristiyano ka na eh. Pero, merong mga kaibigan na talagang nag-aano sa'yo, nag-uudyok sa'yo. No? Again, alam po natin kung anong tama at mali. Or nasa mali ka, no? Nagsasabi sa'yo, may sinasabi sa'yo yung truth, hindi mo pa rin tinatanggap. Kasi nga, meron kang pinagbabasehang ibang tao na akala natin is tama. Ito po yung mga deception ng kalaban. Kaya makikita po natin sa 2 Thessalonians 2:1-3. Basahin po natin. 2 Thessalonians 2, Yes. 1-3. Yes, Lord. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto Him, that ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of the Christ is at hand. 3. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of
Ito na po. perdition. Amen. Thank you, brother. Yeah. Di po, maulitin ko lang, sabi dun sa 1. Now we beseech you, brethren, who's talking here? Paul, talking to the Thessalonian church, no? Ang sabi ni Paul, now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, no? Ito yung second coming na binabanggit. Ito yung rapture na binabanggit, no? And by our gathering together unto Him, na sabi niya, that ye be not soon shaken in mind, or be not troubled. Wag daw tayong mangamba, di ba? Neither by spirit, nor by word, no? Ang sabi diyan, nor by letter as from us, as the day of Christ is at hand. Ang sabi sa 3, let no man deceive. Good evening po. Good evening po. Ay po. Ate Tori po, namit po ng kanina. Amen. So, ayun po. Good evening po, Ate Lori. Welcome. Taga-building po kayo. Doon po sa kabila, kalilipat lang. Dati po dito po kasi accommodation natin. Welcome po. So, kaka-start lang din po namin. Po. So, ang topic po namin, pinag-aaralan po namin ngayon yung rapture. Po. Sige, para may katabi siya. Yan. So, again. So, ang sabi sa 3, di ba? Let no man deceive you by any means. No? Ano ibig sabihin? Huwag tayong magpapaloko sa kahit na anumang pamamaraan. No? For that day, ano yung binabagin doon sa for that day? Ano yan? For that day. Let no man deceive you by any means for that day. Ano yung that day na yun? Balikan niyo po yung 1. Anong sabi doon? Now we beseech you, brethren, by the coming of the Lord. So, ang sabi sa 3, for that day shall not come. Ano yung that day? Yung coming of the Lord, ang sabi, shall not come except there be coming a falling away first. Ano tong falling away first? And that the man of sin be revealed, the son of perdition. Nakita nyo? Sabi, hindi daw mangyayari yung rapture, hindi pa mangyayari yung pagdating ni Kristo. Ang sabi dito, shall not come except there come a falling away first. Ano yung falling away first na yun? Alamin natin. At that man of sin, may binabanggit na tao dito, no? Man of sin, be revealed. Marirevealed pa siya. Only then, except that thing happens, those two things happens, the rapture is coming. Ito yung binabanggit dito, no? Kaya tingnan po natin para makita po natin, ma-visualize po natin, no? Meron po tayong timeline na ginawa, no? Again, ito pong okay. Ito po yung law kung saan Genesis until before ma-crucify si Jesus Christ. Ito yung law. Okay? Ito yung crucifixion ni Jesus Christ at ito yung church age, which is grace. Dito tayo ngayon, no? Ito yung timeline, dispensation. So, law, crucifixion, after crucifixion is church age. Dito tayo ngayon, it's all by grace of God. Okay? Itong binabanggit na falling away kanina, no? Ito po yung salitang sa Greek word is apostasia. Okay? Again, Greek word ng falling away is apostasia. Again, I'll repeat. Ang sabi, except there be falling away first bago mangyari yung second coming ni Christ. So, bago po sa itong church grade, itong church age, no? Maaaring bukas na to, wala kasing binanggit na specific timeline eh. Pero may binigay na clue, no, kung mangyari yan. Sabi dito, magkakaroon ng apostasy. Ito yung falling away first. Okay? It sounds in the world English, apostasy exactly the same. So, sa Greek word, it is apostasia. Sa English, it is apostasy. So, I hope clear yung apostasy na term. Kasi maririnig niyo yan. Ito yung falling away. And some, ano sabi? Shall depart from their faith during those apostasy. No? 1 Timothy 4:1, ito yung nabasa natin kanina. Because
Bakit sila madidepart from their faith? Kasi in the first place, they did not really experience a genuine salvation. Ang tunay na saved, hindi pwedeng mawala yung salvation niya kasi genuine ka eh. Maaaring magkamali ka, pero hindi mo i-forsake ang Panginoon, hindi mo siya, okay, I live Jesus Christ, dito na ako. Only genuine, ang hindi tunay ang gagawa. Ito yung mga binabanggit dito, some shall depart from their faith because they really did not really experience the true salvation. So in this time period, itong apostasy na to, the church goes into apostasy, no? So before the rapture, mapapansin po natin itong pangyayari na to. Then nanonotice na ba natin to somehow? Diba, meron na, harap-harapan na eh. Diba, harap-harapan na binabastos yung salita ng Panginoon. No? Again, sa recent Olympics, whether they said na hindi yung Last Supper, harap-harapan na. Anong connection nung baklang nagsasayaw ng ganon-ganon doon sa Olympics? Diba, again, ilan lang to sa mga recent events, pero you as Christian, ma-discern mo yung ginagawang kababuyan sa salita ng Panginoon, no? So ito isang part ng apostasy, no? Again, before the rapture, kaya kung makikita natin yung mga nangyayari sa mundo, malapit na talaga, hindi natin alam kung kailan eh. So, kaya nga po mga kapatid, praise God for this lesson kasi this is a warning to all of us. Bilang isang Kristiyano na tunay na niligtas, binibigay na ng Panginoon yung salita. Kumbaga, kung mayroong treasure, binigay na lang sa atin yung mapa papunta dun eh. Diba? Alam na natin eh. So ito yung gusto nating maunawaan ngayon na tayo ay winarningan, tayo ay na-remind, at naalala po natin yung yung mga lesson, maalala natin yung mga lesson na pag nangyari ito yung pinag-aralan, ito yung tinuro sa atin eh. Kaya nga po, as makikita po natin, hindi natin i-dig detail yung tribulation kasi another topic to. At para lang po sa overview ng lahat, ito po yung timeline na mangyayari sa mundo, no? Law, crucifixion of Christ, church, kung nasaan tayo ngayon, which is 2,000 years na tayo from the crucifixion of Christ, 2024. And then, we don't know if it's how many years before the rapture, but there are signs na binabanggit, no? Bago mag-rapture. Tribulation, mamaya somehow ma-overview natin ito. Atong tribulation, kanino ginawa ito? Ito po yung 7 years na pagdudusa sa earth, literal. Tatanggalin po ng Panginoon, itong rapture, kaya may araw na pataas, kukunin po tayo. Mamaya, i-detalye po natin. Tatanggalin po lahat ng ligtas, no? Kasi ayaw niya yung anak niya madamay doon sa kaguluhan na mangyayari sa mundo. It is 7 years tribulation. Kaya nga po, itong tribulation na to, wala pa po yung mga paghihirap na pinagdaranasan natin ngayon. Sobrang worst po dito. Then after that, after 7 years, there will be a Armageddon. Tayo dito, nababanggit kanina may sabi, Judgment Seat of Christ, yung bigayan ng crowns, bride supper of the Lamb, yung bride, tayo yung bride ni Kristo. After nyan, tayo po mismo yung bababa kasama ng Panginoon para labanan po itong Antichrist na namumuno sa tribulation dito po sa Armageddon. So, overview lang po ito. And then, after that, mag-defeat yung Antichrist. Mag-reign po ng 1,000 years on earth. Ito yung millennium. So, ano lang po ito, overview. So, let's go po sa ating topic, and this is just an introduction. Kasi, para makita po natin yung background ng ating topic, no? So, let us read ito pong the coming again of Jesus Christ or the rapture sa 1 Thessalonians 4:13 to 18. We can read this one by one para makita po natin yung context.
But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that you sorrow not, even as others which have no hope. 14. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. 15. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. 17. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. 18. Wherefore comfort one another with these words. Amen. Thank you, Sister Joy. So dito po makikita natin sa binasa po ni Sister Joy sa sa summary, no? Yung verse 13 po, no, it talks about the concern. Meron kasing concern na binabanggit dito, no? Yung mga Thessalonians, nasabi dito, but ang sabi ni Paul sa Thessalonians, but I would not have you to be ignorant. Ayaw daw po niya tayong maging ignorante. Ayaw niya tayong maging mangmang. Ayaw niya tayong maging hindi informed, no? Brethren, concerning them which are asleep. Sino to? Tinutukoy. Concerning them that which died. Yung mga Christian na namatay. That ye sorrow now. Kasi paano yung mga mahal ko sa buhay na patay na naligtas? Paano sila? Diba? Even as other which have no hope, even those mga tao na hopeless. Kaya nga po itong 13, makikita po natin, ang concern niya is, for the dead, shall they arise? Yun yung question eh. Sa mga nagsosorrow, sa mga walang pag-asa. Ito po yung binabanggit dun sa verse 13. Pero ano pong sagot dito? Sabi sa 14, for if we believe, sundan niyo po sa Bible, for if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will bring with Him. What does it mean? Pag tayo po, ang Kristiyano, ang tunay na ligtas, pag namatay na, hindi po ito pupunta ng purgatorio for 40 days. Wala pong binabanggit ng gano'n sa Bible. Ang sabi, maliwanag po dito, ang sabi, for if we believe that Jesus died, kung ikaw ay naniniwala na si Jesus Christ ay namatay at nabuhay mong muli, even so them, kahit na yung mga namatay, also which sleep in Jesus, na tumanggap kay Jesus Christ, will God bring Him. So the moment we died, yung mga Christian po na ligtas, yung soul po natin is with God. Wala pong purgatorio or anything else. Sabi pa dito, yung physical body lang natin yung pupunta sa ground. Okay? Ito po yung binabanggit sa Bible, hindi ko po ito salita. Ang sabi sa 15, for this we say unto you, by the word of the Lord. Sino nagsalita? Si Paul? Yung nagsabi nun, for this we say unto you is from the Lord, no? That we which are alive and remain. Paano naman yung mga ligtas na buhay, ligtas na yung mga saved, mga Christian na buhay pa during the rapture? Ano man sabi? Remain unto coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. So, ang isa po sa katotohanan, the dead shall return with Jesus. Clearly, it was stated. The sure fact is that, for since we believe, the belief gives assurance. And the Lord's word gives assurance. Ito po yung dapat natin panghawakan. Dahil katotohanan po, kasi dahil po ito ay binanggit ng Panginoon. Ano po sabi sa 16? Sabihin niyo po ako, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead shall, in Christ shall rise first. Sino daw po unang arise during the rapture? Yung mga patay. So, sarap palang mauna, no? Diba? Yung mga patay, kaya hindi tayo dapat mag-alala.
doon sa mga mahal natin sa buhay na wala na, kung sila ay tumanggap sa Panginoon, sila po, ang sabi dito, the dead in Christ shall rise first. Ano po sabi sa 17? Then we which are alive, tayo namang buhay, and remain shall be caught up together with them. Sining them? Yung mga namatay. In the clouds. Caught up, ito po yung binabanggit natin kanina. Ang caught up is the same word as rapture. Okay? Yung Greek word, no? Ang sabi, yung mga namatay, mauuna, hindi po ito, walang nakakalam, gano'n kasi may verse sa Bible, in the blink of an eye. May maririnig na trump, no? Ang sabi doon, with the voice of the archangel, oh, ewan ko kung anong tunog noon. Basta ang sabi, trump of God. No? So, i-visualize nyo lang, no? Natutulog tayo, busy tayo, biglang may tutunog, woo! Ganon, no? With the voice of the, may voice of the archangel, ewan ko kung anong sigaw yun. May voice, ewan ko kung ano yun. Tapos, and the trump of God, and the dead, bigla ano? Biglang yung mga patay, biglang ano? Tapos, tayo mga buhay, hindi na tayo pupunta sa ano. Imagine mo, hindi ka namatay. Di ba? During that time, never ka namatay physically. Ba? Meron ng account sa Old Testament na hindi rin namatay physically kasi kinuha kinuha siya ng Panginoon. So, pero during the church age, tayo po, kung bukas na or mamaya, bigla na lang tayo magkukot up sa air. So imagine makakasama natin dito, sabi dito, in the air, and so shall we ever be with the Lord. Ano sabi sa 18? Wherefore, comfort one another with these words. So ano pong katotohanan na nakita natin to? Lord Himself shall descend, no? Meron pong tinatawag na dramatic appearance. Kaya nga po kanina, sabi ko, try natin i-visualize itong pangyayari ito. May napaka-dramatic nung pangyayaring ito, no? Meron din pong order of resurrection, no? The dead shall rise first, then the living. Kaya nga po ang Panginoon natin is a God of order. Hindi po magulo, no? Ano pa? Ano yung meeting place natin? In the clouds. So doon tayo sa clouds. Imagine niyo po yan, no? Tingnan po natin yung pangatlong katotohanan. Pangatlo. Ano po sabi sa 16, no? Ulitin natin. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first, then which we are alive remain, shall be caught up together with them in clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another. Katotohanan po ng pangatlo, base po sa dating nabasa, believers shall be reunited eternally. So there will be a grand reunion, no, with our loved ones before, or even with someone that we don't know, no, with the Lord. And there will be an expected effect, which is comfort, no? Ito po yung binanggit sa 18. And fact 4 is the day of the Lord shall come suddenly and unexpectedly upon the hopeless and the lost. Basahin po natin itong 1 Thessalonians 5:1-3. First Thessalonians 5:1-3. God of the times and seasons, brethren, you have known that I write unto you for yourselves know perfectly that the day of the Lord cometh as a thief in the night. For when they shall say this and say that, sudden destruction cometh upon them, as travaileth upon a woman with child, and they shall not escape. So dito makikita po natin that the day of the Lord shall come suddenly and unexpectedly. Meron pong a day of suddenness. Hindi po natin talaga malalaman kung kailan mabibigla po tayo. Sabi nga dito, it's like Lord cometh as a thief in the night. Bakit ginamit tong salitang a thief in the night? Alam mo ba na pag nanakawan ka sa bahay mo, darating yung di ba? So, kita po natin yung logic, no? Biglaan yung, hindi naman nagpapaalam yung Hindi ba nagte-text, wala namang schedule, di ba? So, ibig sabihin, biglaan, hindi maso-surprise tayo, no? Ano
ba? Naku, masasurprise ka. Nag-preach ako dito, wala na kayo, tapos ako lang surprise talaga yun, ano? Diba? Hindi, pero yung, kung napanood niyo yung, ano, may movie to eh. Left Behind. Yung pastor nila naiiwan. Hindi, sila sa palabas. Kasi yung pastor nila, ano eh, money pastor eh. So, ang panoorin nyo yun, makikita nyo ang ganda ng visualization. Bigla na lang naiwan yung mga damit. Totoo naman eh, kasi hindi natin dadalhin kung anong meron tayo, yung mga bike natin, yung mga basketball natin, o shoes na, hindi natin dadalhin yung mga yan eh. So, makikita dito na there is a day of false security. Bakit? Ang sabi dito, ang nagsabi, for when they shall say peace and safety, kaya ka nakakatakot eh. Pagka yung dumating yung panahon na kala natin, yung security natin is nasa government na, yung nasa authority na, yung, ay, dito na lang ako sa lugar ito kasi napaka-safe, secure. Nakakatakot din pala yun kasi maaaring yun na yung, hindi naman nakakatakot, clue na yun eh, na maaaring dumating na talaga ang Panginoon. Alam mo kasi yung plano na mag-unite na lahat para peaceful world na, kahit tanggapin mo ako kahit homosexual ako, alam mo, we're not against homosexuality, the person, we are against the sin. Kasi binanggit sa Bible is homosexuality is a sin. But we're not against we're not condemning the person itself, no? Again, alam mo yung gusto na maging, yung sobrang tolerance na to the point na sumasagabal na sa salita ng Panginoon para lang maging peaceful. Ito na yung mga signs eh. Alam niyo yung magkakaroon ng one world religion na kahit na ano ka, ganito ka, ito yung denomination mo, basta bati-bati tayo. Kahit na alam mo na mali na against the word of God na para lang okay kayo, hindi mo na sasabihin yung totoo. Itatago mo na yung totoo, isusugarcoat mo na. Diba? So, ito na po yung nakakatakot. Ito po yung binabanggit dito. Ang sabi dito, for yourselves know perfectly that the day of the Lord cometh as in the night, for when they shall say, peace and safety, then sudden destruction cometh upon them as a travail. Again, there is no escape. Ang sabi dito, letter E. A day of travel, ano yun? As a travel upon a moment, ito yung paghihirap. Imagine po yung buntis, no? Na tumatakbo, no? Na may dalang bata na lahat nagtatakbo. Ikaw yung, ano, yung may iba, hirap nun, no? Aba sabi dito, and they shall not escape. There's no escape. Because the Lord's return is comfort and to edify believers. Ang sabi po sa 11. So makikita natin dito na fact 4 that the day of the Lord shall come suddenly and unexpectedly. Fact 5 po, the day of the Lord should not catch the believers unexpectedly and unprepared. Verse 4 to 5, basahin po natin. 1 Thessalonians chapter 5. Verse 4 to 5. But ye, brethren, are not in darkness, that that day should overtake you as a thief. Verse 5. Ye are all children of light, and the children of day. Fear not of the night, nor of God. Amen. So the day of the Lord should not catch genuine believer unexpectedly and unprepared. Kaya nga po tayo bilang isang anak ng Panginoon, hindi daw tayo dapat tutulog-tulog or hindi daw tayo magulat sa mga pangyayaring ito. Maaring sa umpisa, nagulat, pero the moment na ito yung tinuturo ito yung naturo sa naaral ko sa Bible na, kasi bakit? Kasi ang nature yung ng Panginoon is He is a son of light, no, of the day. And sabi nga dito sa binasa ni Anika, but ye brethren are not in darkness. Hindi po tayo nasa kadiliman. Diba? That they should overtake you as a thief. Huwag po tayong magpanguna sa gawa ng kalaban, no? Ang sabi dito, ye are all the children of light and the children of the day. We are not the night nor of darkness. Ito po is reminder sa atin na ang nature po ng ating Panginoon ay kaliwanagan. At huwag po tayo dapat malito. Because of the light, He is to live. At sabi po sa verse 6, basahin po natin yung verse 6. 1 Thessalonians 5, verse 6. Therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. Amen. Ito po isang reminder sa atin na
Huwag tayong patulog-tulog. What does it mean? Huwag tayong tatamad-tamad sa paggawa sa ating spiritual na pamumuhay. Kagaya ng ginagawa ng iba. We are not to be identified with the night or evil. At sabi sa verse 7, basahin po natin. Verse 7, for they that sleep, sleep in the night, and they that be drunken are drunken in the night. Amen. Ano pa? Sabi sa verse 8, we have to be sober and well protected. Basahin po natin verse 8. As thou art, the day be sober, of day O Lord, breastplate of faith and love, for and helmet of hope of salvation. Amen. So, we have to be sober and well protected. Ano yung sober? Di ba pag lasing, sober, ano sober? Ito ba yun? Ano yung sober? May tamang, ano yun eh, description. Ha? We have to be, yun. We have to be in a proper state of being cautious, no? And well protected. Because God has not appointed him to wrath, but to salvation. Ang sabi po sa verse 9, basahin po natin. Verse 9, for God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Amen. So kaligtasan through our Lord Jesus Christ. And lastly, because the Lord's return is to comfort and edify one another in verse 11. Basahin po natin. Verse 11, wherefore comfort yourselves together and edify one another, even also easy. Amen. Kita po natin yung concern ni Paul sa Church of Thessalonica, no? Ang gusto niya ipahiwati is that kumuha tayo ng kalakasan sa bawat isa, no? Sabi dito, wherefore comfort yourselves together and edify one another, even as also you do. No? Bakit? Kasi who died for us? Jesus Christ. That whether we wake or sleep, we should live together with Him. Kaya nga po tayo pa rin po yung magkakasama dun sa langit. Kaya nga po, we have to be reminded that kung maaaring mayroong kapatiran na nawawala, we have to reach them out, no? Or tayo naman, we have to be cautious enough, sober enough, na hindi tayo nagiging stumbling block. No, actually, mahirap yung nasa gawain tayo ng Panginoon, pero yung kilos natin, nandoon tayo sa bar, nandoon tayo sa, no, yung ironic, yung taliwas sa salita ng Panginoon. Meron kang asawa, may nilalandi kang iba, ano, meron kang business, pero ang business mo is against the Word of God, pero wala ka namang ginagawang masama. Yun yung kasi yung usual na ano eh, na basta wala akong tinatapakan ng tao. Oo. Yung ginagawa, yung mga sugar-coated na para lang makalagpas. But we claim that we obey God. So ito po yung mga self-realization na dapat natin makita kung meron tayong mga ginagawa na gano'n na maaaring hindi natin intensyon, pero unconscious tayo. Kaya nga ginagawa tayong conscious ng Panginoon through the study of the Word. So, ito po yun, no? So, again, introduction pa rin po ito, pero hindi ko na natanggal. Hindi ko na natanggal yung salitang introduction. Dati tinanggal ko na yan eh. Kasi, itong passage po na nabasa natin, no, begins with a new subject and a subject that intrigues people and offers the most glorious hope to man and his world. The dead, it is a subject that men must study. No? It is a subject that men must study and heed, for the return of the Lord will not only bring blessings to believers, it will launch the most terrifying judgment upon the unbelievers. Anong nag-i-strike sa atin dito, no? Bakit kailangan nating aralin itong topic na to? Kasi kung naiintindihan natin yung mangyayari sa tribulation, Introduction pa lang. Introduction pa lang. ay, hindi, sakto introduction pa lang, bro. So, makikita natin dito kung gaano kahalaga ito, no? Nakakita na kayo na nasusunog na bahay.
Di ba? As ano lang, as a visualization lang. Di ba? Palabas. Or maybe sa atin, may experience na tayo na may nasusunog na bahay. Di ba? Again, yung tribulation is more than that nasusunog eh. More than pa dun sa nasusunog. Kung tayo may mahal sa buhay, hayaan ba natin silang masunog? Di ba? Ibig sabihin, ito pong pinag-aralan natin is there will be a terrifying judgment upon the unbelievers. Itong mga unbelievers natin, it could be my parents, it could be my brother, my sister, my friend, my office mate, my wife, my husband. And sino ang magsasabi sa kanila ng katotohanan kung hindi tayo magsasalita, kung hindi tayo mag-share ng salita ng Panginoon? No other than, si pastor kasi, si deacon kasi, hindi linitnisan eh. Pero, have you ever tried yourself to reach out to your loved ones? You claim to be saving. Ito po yung mga dapat natin ma-realize. The concern, ito po yung kanina, no? Will believers be resurrected? When Christ returns, the fact that departed believers will return with Christ, ito po yung nabanggit natin kanina sa verse 14 to 15, and the events of the Lord's return in 16 to 18, and the time of the Lord's return of the day of the Lord. Ito po yung didiscuss natin slowly dito sa ating topic ngayon. So, nabanggit ka, parang naulit to, no? The concerns of the believers. The concerns of the believers at Thessalonica involved dead believers. At ang tanong nila, would their loved ones who had died shared in the resurrection when Christ returned to earth? Clearly, ang sabi, I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. Ito po yung nabanggit natin kanina, no? Actually, ano pala to, summary, hindi introduction, no? So, clearly binanggit na huwag tayong mag-alala kasi sila po ay ang sabi sa 4, may proof po ng resurrection ng believers, no? Meron pong tatlong proof. The departed believers are with Christ. Again, yung mga namatay. They are living with Him face to face right now. Kung tayo po ay may mga mahal sa buhay. Ngayon, na namatay ngayon, huwag po tayo mag-alala. Kasi minsan, hanggang ngayon, dinadala pa rin natin yung damdamin na yung paghihinagpis. Parang hindi naman sabihin parang hindi tayo Kristiyano. Although, from time to time, hindi natin maiwasan pag birthday, pero wag naman to the point na sisihin natin yung Panginoon, no? Kasi kung tayo Kristiyano, maunawaan natin yung nakasama na ng Panginoon. Now, proof 2. The death and resurrection of Jesus Christ proves that the departed believers will return to earth with God, no? Ito yung binanggit dito sa For this we say unto you by the word of the Lord, that which we are alive and remain until the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. And proof number 3, the word of the Lord proves that departed believers will return to earth with God. Their bodies will actually be raised from the dead before we are caught up. Ito po yung nabanggit na rin kanina, no? Third, we who are alive will be caught up, which is the rapture, right after the dead have risen. Basahin po natin itong 1 Corinthians 15:53, sabay-sabay. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So what does it mean? It is another verse po na papatunay na itong naagnas na katawan natin na after 6 hours is iba na yung amoy dun sa underpit natin. After 8 hours, no, hindi na po itong mangyayari kasi ang sabi, corruptible tayo ngayon eh, di ba? Corruptible must put into incorruption, magiging incorruptible na po tayo. At itong mortal na ating pangangatawan ay magiging immortal. That's what the Bible is saying, hindi po ito salita ng tao lang, no? The nature of the believer's present body is corruptible and mortal, so the nature of his new body will be incorruptible. Note the word must. So yung must po dito, you have to be highlighted, no? Binasa po natin. It shows that it is absolute necessity for the change of man's body. If man is to live with God, his body must be changed.
it's essential, a must, an absolute necessity if man is to live forever. So ito po yung fourth, the great union of the living with the dead will take place. No? Binanggit ko dito, we shall be caught up together with them in the clouds. We shall be reunited. We shall be together again, rejoicing with the presence of Him who has saved us and transformed us. Ito po yung mga nabanggit din kanina. Again, summary lang po ito. The experience of living face to face with the Lord begins, we shall be caught up, and so shall we ever be with the Lord. Everything will take place in the blink of an eye. Ito po yung kanina, yung unexpectedly, suddenly, no? Ito po yung binabanggit na we will be standing mid-air, no? As transformed into perfect men or women, no? We'll be standing in the clouds. Kaya mo, naalala ko minsan, si Goku nasa clouds. Ano kaya yun? Parang kinuha lang nila dito. Ano ba? Antichrist ba yung... Minsan mapapatanong ka eh. Nilalaro ba nila yung ano? Yung Bible? Minsan mapapatanong ka eh. No? So, is there any... but when Christ will be, no, the Lord God Himself and His majestic glory and sovereignty will consume our attention and faith. Ito po yung dramatic na pangyayari dito na to the point na talagang we never na nakita natin in our own eyes, no? Kaya nga po marirealize natin na itong last verse na nabanggit dito is gaano ka-importante yung salitang exhortation, yung salitang comforting one another with these words. No, God does not reveal the events of the end time to satisfy yung curiosity lang natin. Para lang yung curiosity natin is masagot lang. Hindi niya to discuss sa atin eh. Okay, para maging ano na lang tayo, ano ba yun, yung pasway-sway na lang. Alam ko na yung mangyayari eh. Di ba? Pag alam mo na yung mangyayari, minsan nagiging ano tayo eh. Kampante, yan yung term. Di ba? Alam ko na yung mangyayari dyan eh. Hindi ni-reveal ng Panginoon sa atin ito para maging kampanteng Kristiyano tayo. He tells us about the glorious event so that we can prepare and comfort one another. No? Ano pa? There is no need for discouragement of this earth. Kaya nga po, iwasan na natin yung mga negativity. Yung comment ka ng comment sa kapatiran mo na nakikita mo na kumikilos sa Panginoon, kinukomenta mo pa, na instead na motivate, na de-demotivate pa dahil sa mga comment natin hindi naman necessary, no? No need for extreme sorrow and grief, no need for hopelessness, and no need for ignorance. Kaya huwag tayong maging ignorante sa salita ng Panginoon. The Lord Himself has given us the most wonderful hope. Kaya nga po, napaka-bless natin, nandito na yung salita ng Panginoon. Ipapasahin na lang talaga natin. Aralin, no? Mag-pray para maunawaan natin. Although napakadami talaga nito na hindi natin maunawaan by ourselves. Kaya kailangan natin umattend sa church. Kaya nga po sabi sa Hebrews, not forsaking the assembling of one another as a matter of some is. Napaka-importante na meron tayong inaatin na ng local church. Kasi kung ako lang, hindi ko to talaga maaaral eh. Kaya mayroong mga pastor na binibigay sa bawat church sa atin, no? Basahin po natin yung Luke 20:36. Luke 20:36 po. Luke 20:36. Neither can they die anymore, for they are equal unto the angels, and are the children of God, being the children of the resurrection. Amen. So ito po, isa na namang assurance sa atin na hindi na tayo mamamatay anymore, no? Kasi equal na tayo to angels. And our children of God, being the children of resurrection. Basahin po natin itong John 8:51. John 8:51.
Yan 8:51. Verily, verily, I say unto you, if a man keep my saying, he shall never see death. Yes. Ano po yung death na tinutukoy dito? Physical death? Ito po yung tinutukoy sa... Ito po yung spiritual death, no? Romans 6:23 po, basahin po natin. Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Amen. Tingnan po natin, again, ulit-ulit po ito, no? Kasi nabanggit yung death, no? Ang sabi dito, for the wages of sin is death. Sa Tagalog, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, bakit kailangan nating bayaran ng kamatayan yung kasalanan? Bakit? Kasi, imagine, kung tayo naniniwala na makakasama natin si Kristo sa langit, He can never be with someone who's katiting a pure and unholy, a pure God and an unholy person cannot be together. Kaya nga po, yung kasalanan natin ang naglalayo sa atin sa Panginoon. And we all know about it, di ba? Because of our sin, na-separate tayo. Magmula nung nagkasala si Adan at Eva, tayo ay na-separate na. Relationship, no? Spiritually, naputol na. Kaya nga po ang sabi, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Kaya nga ang gift, no? Ang gift, hindi naman magiging sa'yo kung hindi mo tatanggapin. Nung tinanggap mo ba, nung naligtas ka ba, sa pilitan or di ba? Hindi naman wala namang pumilit sa iyo eh. It's just that nangusap sa atin yung Panginoon, pinakita sa atin na tayo pala yung makasalanan at ano ba yung kasalanan na to? Mabait naman ako. Hindi naman ako nananakit ng tao. Di ba? O dadaanan ulit natin yung kasalanan para ma-remind tayo. Punta po tayo sa Galatians 5. Galatians 5:20 19 yan. I-review lang natin. Sige po, sabayan niyo po ako dun sa 19 hanggang 21. In your own mind, ititik lang natin kung hindi tayo ganito, no? Basahin po natin yung 5:19. Now the works of the flesh are manifest, which are this: adultery. What is adultery? Adultery is kung ikaw ay kasal na, meron kang ibang babae o ibang lalaki. Ito yung physical adultery. Pero ang sabi sa Matthew, even nag-isip ka ng may ginawa ka sa isipan pa lang is considered as adultery. Diba? Kunyari, sa isip ko, may ginawa akong malaswa na dito sa to. Hindi ko man yung ginawa physical, sa isip pa lang, it is considered as adultery. Fornication, so ito yung mga hindi kasal, mga early blah 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 na hindi kasal, girlfriend, boyfriend, may nangyari, no? Fornication. Uncleanness, o straightforward, kadumihan. Lasciviousness, kahalayan. Idolatry, o ano yung mga pupasok sa idolatry? Balik tayo sa, second commandment ba yan? Thou shalt not bow down to any images na winu-worship natin. Sa Exodus, para makita po natin. Exodus, pakitingin nga po yung exact verse. Nakita na exact verse? Exodus 25. Ha? Exodus
verse 20 Yeah. 5. Thou shalt not bow down thyself to them nor 24. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou Amen. shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children, and to the third and fourth generations of them that hate me. Amen. So very clear, no? No, yung paggawa ng kung ano-ano mga image, devoto, or anything. Again, this is the word of God clearly mentioned na we should not bow down, we should not worship. And it's part of the idolatry. And if we go into details, even yung idolatry is anything about God is idolatry. Kung inuuna natin yung nineneglect natin yung gawain ng Panginoon dahil sa business, our idolatry is the business. Kung nineneglect natin yung gawain ng Panginoon dahil sa asawa ko, our idolatry is your wife or your husband or your kids. Anything that consumes your time more than God. This is idolatry, no? Asa na po tayo sa Galatians 5. Sabi dito, Witchcraft. Galatians 5, 20. 20. Witchcraft, of course, ito yung mga kulang-kulang. Okay, alam natin. Hatred. No? Ito yung hatred na lagi ka, hindi ka makapagpatawad sa taong nakagawa sa'yo ng kasalanan. Variance, ito yung higher level ng hatred, no? Emulations. Wrath, ito rin yung wrath, yung higher level ng yung anger, galit, strife. Ito rin yun, na magkakatugmata na iba-ibang level. Seditions, no? Heresy, yung mga marites, tsaka mga tolis dyan, yung mga mayroong gumawa ng kwento. Hearsays, envyings, na inggit, okay? Murders, ito, physical death at murder din in your mind na sinira mo na yung character assassination. Considers murder, drunkenness, ito yung paglalasing, rebellings and such like, and of which I tell you before, as I have also told you in the time past, that they which do such things shall not inherit the kingdoms. Again, ito po yung iilan lang sa mga kasalanan at maaaring hindi natin to nagagawa maaaring nagagawa natin to at hindi natin maiwasan. No? Yung pagiging disobedient lang sa parents, no? As we go through sa Ten Commandments. Again, ito po yung mga kasalanan na hindi talaga natin kayang iwasan unless somebody will pay for our sins. Kasi kailangan may magbayad na for the wages of sin is death Kaya namatay si Jesus Christ. Dahil para kunin yung kasalanan natin. Naalala po natin, nung bago tayo ligtas, pinakita sa atin ng Panginoon na kung imbes na ako yung mamatay, kaya pala pinadala ka, for God so loved the world that He gave, John 3:16, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish and have everlasting life. Kaya nga po, hindi naman basta-basta sinugo ng Panginoon yung anak niya dahil sa walang purpose Kasi ang purpose niya, nakita niya itong mga taong to, sa sobrang kulit, sa sobrang kakayabangan, pride, lustfulness, saka kung ano-ano pa, ang tanging solusyon na lang niya is ipadala si Jesus Christ bilang isang tao. Isipin nyo, He's God na nagkatawang tao na sa persona ni Jesus Christ para makahalibulo ang tao. Kasi hindi pwedeng makihalibulo ang God direktly sa tao. So, binigay niya kanyang anak. And that's the only time ang tao nabigyan ng katotohanan through the preaching of Jesus Christ during the Old Testament. Kung makikita lang natin yung connection nun sa Old Testament, na kailangan nyo malaman na yung ginagawa nyo mali. Kahit nakasanayan nyo na yan yung magdadala sa inyo patungo dun sa impyerno. Ito na yung mga binabanggit ng Panginoon And that's the only time na tinanggap mo si Jesus Christ. Kaya nga po sabi sa Ephesians, tingnan po natin Ephesians 2:8-9.
Basahin mo natin Ephesians 2:8-9. Paano ba naliligtas ang tao? Sige po, sino po yung babasa? Ephesians 2:8. 8. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Amen. 9. 9. Not of works, lest any man should boast. Tingnan po natin ulit yan. Reviewin po natin yan. For by grace, this is grace from God, di ba? Tayo ay naligtas dahil sa ating pananampalataya. Pananampalataya sa doon sa ginawa ni Jesus Christ sa cross of Calvary. Siya ay namatay, nilibing at nabuhay muli dahil sa ating kasalanan. Ito po yung pananampalataya natin doon. Ito yung faith. And not of yourselves, hindi dahil sa ating sarili. Ano yun? Hindi dahil sa mabait ako, hindi dahil sa ginawa ko to, kaya ako naligtas. Hindi dahil sa yung wala akong ginagawang masama. Hindi. Ang sabi niya, no? It is the gift of God. Anong sabi? Para patunay pa na hindi dahil sa gawa mo. Sabi sa 9, not of works, hindi dahil sa gawa mo. Lest any man should boast. Ano sabi sa Tagalog nun? Na dapat, na, hindi mo dapat pinagyayabang. Na pinagyayabang mo na dahil sa gawa ko. Hindi. Yan sabi niya, not of works. Lest any man should boast. It is the gift of God. It is only by the gift of God. Kaya nga po nung nakita na natin na dahil lang dun sa gospel, kaya po napaka-importante i-relate ito sa ating topic, kasi kung hindi talaga natin unawaan yung salvation, baka parte pa tayo dito eh. Or kung hindi pa tayo talaga tumatanggap, magiging parte po tayo dito, kayo dito. Kung hindi pa talaga. Bakit? Tingnan po natin tong end times na rapture. Meron pong 3 theories at tinuturo po sa iba-ibang denomination. May nagtuturo ng pre-trib, which is ito ang stand natin. Ito yung biblical principle. Basa naman natin kanina, di ba? Sabi, hindi papayag ang Panginoon na yung mga ligtas ay dumanas ng paghihirap. Kaya yung pre-trib po is meaning before tribulation. Imagine nyo, sinabi na ng Panginoon na hindi ko hayaan yung mga anak ko na magdanas ng pagdurusa. Tapos may magsasabi ng mid-trib. Imagine mo tayo Christian, ligtas, dumadanas ng tribulation. Hindi po to tama. Kaya po yung preaching na patungkol sa mid-trib is mali. Mas lalo naman po yung post-trib. Imagine mo 7 years mangyayari muna bago tayo iangat ng Panginoon. Hindi iaalaw ng Panginoon yan. And so kaya nga po makikita natin, ini-inform ko lang kayo, pero may mas malalim pa po itong pag-aaral kasi mahaba po ito, no? Pero kailangan natin kasi makita yung urgency ng message na to. Kaya ako lang pinapakita sa atin na why do we really need this? Why do we really need to know this? Because for sure and 100% this will happen. Nabasa naman natin sa Bible eh. Hindi naman ito salita ng Panginoon eh. Hindi ko naman ito salita lang eh. Salita ito ng Panginoon eh. Kaya nga po makikita natin na as a reminder na ang sabi sa 1 Thessalonians 2:1, uulitin po natin na there will be, now I beseech you brethren by the coming of the Lord, which is what? The rapture, and by gathering together unto Him. Ito po yung rapture. Bago ang rapture, magkakaroon na ng falling away, which is apostasy. Nire-review po tayo base sa visual. Ito po yung apostasy. So bago po mangyari ang rapture, sana po ligtas na tayo dito. Talagang tumanggap na tayo kay Jesus Christ. We have repented of our sins. Ibig sabihin ng repent is yung 180 degrees na pagtalikod dun sa mga nakaugalian nating kasalanan pala. Hindi 360. Kasi 360, babalik ka rin dun eh.
Ito yung genuine na pagtanggap natin na tayo makasalanan na hindi natin kaya. Hindi natin kayang iligtas yung ating sarili. It's only by the blood of Jesus Christ, doon sa atonement niya. Yung dumagas na dugo doon sa cross niya, yung naglinis ng ating kasalanan. At only then, doon tayo maliligtas kung tatanggapin natin siya genuinely. No? Without repentance, di ba? Useless. Kaya kailangan natin mag-repent ng ating kasalanan. So before that, makikita natin itong apostasy na na-discuss natin kanina, and it is happening mga kapatid. Kayo mismo makikita nyo, mararamdaman nyo na ito ay nangyayari na. Kaya nga po, sabi dito, merong 3.5 years man of sin, yung son of perdition na nabanggit kanina, ito po yung magro-rule ng 3.5 years at magiging maayos yung mundo. Sa loob ng 7 years yan eh. So, yung another 3.5 years, ito na po yung talagang akala na, ito na po yung talagang kaguluhan na dito na kung hindi mo i-reject si Kristo, hindi ka makakakain, hindi ka mabilong doon sa kung anumang ano. Ito na talagang kailangan mo i-reject para lang maging in ka. At kung makikita natin ito, unti-unting hinahanda na yung tao dyan. Nakikita natin yung mga binibigay na chip. Minsan, ilalagay na daw sa katawan. Hindi pa siya compulsory. Pero darating yung time na magiging compulsory, parang yung COVID vaccine. Hindi naman siya compulsory dati, pero kung hindi ka magpapa-COVID vaccine, hindi ka makakalipad, airport, hindi ka... So, tingnan niyo po itong mga pangyayari na to. Ito darating na yung mark of the beast. No, sabi nila yung mark of the beast 666. Pero it's related din doon sa mga ships eh. No, may mga commentaries, may mga pag-aaral na kukontrolin tayo dahil sa mga yon na hanggang dumating sa point na bago kita lagay nito, reject. At unti-unti na yan, may mga gender na XYZ, di ba? At magagalit sa'yo pag hindi mo siya tinawag sa pronouns na kung ano man, I am them. Nakakatakot yung mga video ngayon na yung kailangan tawagin mo kung them, they. Yung pinaglalabanan nila yung, di ba, hindi ko ma-explain, pero ang sakit sa puso na nangyayari na. Bakit? Yung sumusuporta is yung buong country pa. At gustong-gusto ng tao na manirahan doon. Imagine, papalakihin natin yung anak natin sa ganung environment. Paano lalaki ng matino yung anak mo? Mababantayan mo ba siya? Mababantayan mo ba siya? Hindi ako. Mababantayan mo ba siya 24 hours? Hindi. Pero ang tao gustong-gustong tumira doon sa mga environment. Again, kanya-kanya po tayong desisyon. Pero nire-remind po tayo ng Panginoon. Ayan. So again, I'm just showing you po yung mga maling understanding dito, no? So mid-trip, hindi po ito po pwedeng impossible biblically. Post-trip, mas lalong imposible po ito kasi hindi po tayo hayaan ng Panginoon dumana sa tribulation ng mga ligtas. Andi dito po tayo ngayon. At ano pong nangyayari habang tayo po, ito po yung mga nabanggit natin kanina, no? We'll just go through. Ano po ang nangyayari habang tayo po ay nasa taas, no? Ito po yung dito, so judgment seat of Christ. Remember, di ko nabanggit, yung tribulation po ay ginawa ng Panginoon para sa mga Israel. Ito po yung tinatawag din sa Old Testament na Jacob's trouble. Naalala niyo po yung Jacob, pinalitan po yan ng pangalan ng Israel. Dating pangalan ng Israel is Jacob. So doon po sa mga hindi nakakalap. So yung may account po sa Old Testament na tinatawag ng Jacob's trouble. The word itself is trouble is ito po yung Israel's tribulation. Remember, God is Israelites. And siya po ay finosake ng mga kababayan niya. Kaya bibigyan po sila ng another chance during the tribulation. Ito po ay para sa kanila. Yung mga
Israelites, even yung mga nasa church age na hindi tumanggap sa Kanya. Parte po ng tribulation. So, bibigyan sila dito ng chance. Kung talagang ma-realize nila, ito yung shinare ni Brother Kirby. Sana pala naniwala ako. Sige, mamamatay na lang ako dito, tatanggapin. Pero sa sobrang sarap ng pakiramdam na nandun ka sa tribulation, kasi hindi talaga siya, first 3.5 years, very peaceful. Bibigay sa'yo lahat eh. Kumbaga, yung wish mo na place, so, pero reject mo si Jesus Christ. Ganun yung mangyayari eh. So, bibigyan ko lang ng overview ah. So, ikaw ba na nandun sa sitwasyon is, during the church age, nireject mo nga si Jesus Christ, tribulation, kung kailan ka nagiging mas protected na ng mundo, tatanggapin mo ba doon si Jesus Christ? Mas mahirap kasi, di ba? Nasa iyo na lahat eh. Di ba? Nasusundan po. So, kaya nga po, habang nandito pa lang tayo, we are warned. Ngayon, kung tayo may mapunta ng tribulation, kasi akala ko ligtas ako ngayon, may pagkakataon pa tayo sa tribulation. Yun lang eh, kung talagang matatanggap ka during that, handa kang mamatay dyan, accepting Him. We don't know. Kung aabutin ka pa ng tribulation, paano kung mamatay ka na bukas? Tapos hindi ka ligtas. Diba? Ito po yung mga question na dapat natin alamin eh. Kaya nga po eh, hindi dahil nag-gym, ang dami pong healthy person na kung kakilala na bigla na lang nawala. Kaya hindi natin hawak talaga ang buhay natin eh. So ito po, so gusto ko lang po natin pakita, ano ba ang nangyayari sa ating mga ligtas during this tribulation? Nasa taas po tayo. No? Judgment seat of Christ. So ito po, meron pong rewarding na mangyayari. No? The 5 Christian crowns. Alam ko na-share ko na to dati, pero i-reviewin lang natin. So meron pong tinatawag na the crown of rejoicing. For those who win others to Christ, this is sometimes called the soul winner's crown. So, yung pag-i-invite lang, no? Even hindi ka, no? Tapos na-win yun. Ito yung mga soul winners, yung mga pastor, yung mga nag-witness, no? Ito po yung mga crown of rejoicing na ibibigay sa atin. Kaya, second, the crown of righteousness. Ano ito? For those who look for and love Christ's return. 2 Timothy 4:8, nabanggit po yan. Kaya po makikita natin dito, yung mga talagang expectant na nag-aantay. Ito pong mga expect na, ay yung mga talagang genuine na nag-expect sa pagdating ng Panginoon. Sila po talaga yung madalas na diretso sa gawain ng Panginoon eh. Kasi alam nila yung paroroonan eh. No, alam natin yung paroroonan eh. Kaya nga po makikita natin yung hindi man sila righteous in physical, in personal human being way. Kasi we will never be righteous. But they are trying, they're desiring to be righteous because alam nila one day darating ang Panginoon, no? Ano pa sabi dito? The crown of glory. Ito naman yun for those who faithfully teach and preach. So mga pastor, no, mga preachers, God's word faithfully hindi from time to time faithfully. Ito pa. The incorruptible crown for those who run a good race. Hindi po itong Viking race in the Christian life. What does it mean? No, ang buhay ng Kristiyano ay parang race talaga eh, no? It's just that hindi to paunahan, no? Ito po ay continuous, parang marathon nga eh, di ba? Hanggang makarating tayo dun sa finish line. No, ano yung finish line? Ito yung rapture na binabanggit, no? 1 Thessalonians 2:19. Ano pa? Meron pang the crown of life for those who suffer, no? For the name of Christ. Kilala natin to, yung mga disciples, even yung mga pastors, current days, madaming namamatay, they're preach Christ. Especially those who lay down their lives for Him. We receive the crown of life by being faithful to the Lord Jesus. Revelations 2:10. So lahat po ito ay may supported verses, no? Hindi po ito basta-basta gawa lang ng gumawa po ng lesson na to. So makikita natin, these are the crowns na bibigay po during after the rapture do po, habang nagti-tribulation. And again, sinare ko po ito
para makita po natin ano ba ang purpose, bakit natin ito maunawa, bakit tinuturo o dapat nating aralin itong rapture. We have to be ready and waiting, no? Kasi Jesus warned His followers about the future so that they could learn how to live in the present. Very deep yung salitang tinuruan ko kayo, no? Kung ano ang mangyayari sa kinabukasan para malaman nyo paano mamuhay sa inyong present na pamumuhay. Hindi dahil para magkunyakot kayo, no? Jesus did not make these predictions that we would guess when they might be fulfilled, but to help us remain spiritually alert and prepared at all times as we wait for His return. We must live each day close to Christ, always mindful that that He is in charge of the timetable. Huwag po tayong mainip. Huwag po tayong mainip. Minsan naiinip na, kailan madarating, tagal ng finish yan ng lolo ko pa, pastor. Lolo ko, pastor, hanggang ngayon hindi pa dumarating. Remember, one day of the Lord is 1,000 years sa tao. Nasa Bible yan. Ipakihanap nga kung anong verse yan. Ha? Sa unang Pedro yan. Oo. So, paki-check nga mo para mabasa natin. So, yung minsan, tao, yung minsan yung tao, ano tawag din? May wala naman rin. Pilosopo. No? Minsan tao pilosopo eh. Pero hanggat nung narinig nila yung, okay. So imagine niyo kung 1,000 years is isang araw lang sa Panginoon. Kung 2,000 years na ngayon, 2 days pa lang sa Panginoon. Hindi natin alam hindi kasi sa ating 2 days pa lang kasi mayroon pang Old Testament eh. So susumahin natin yung Old Testament. Kung ilang years yun, kung 2,000 years din ba yun? So 4 days pa lang. So hindi natin nalalaman. Pero nobody knows. Kaya hindi matagal. Yun yung sure. Hindi matagal ang Panginoon. Binibigyan lang, ito yung awa kasi ng Panginoon, ito yung grace eh. Binibigyan lang ng Panginoon ng time yung mga hindi pa talaga tumatanggap sa Kanya. So ito po yung dapat natin makita. Life lesson, life application, don't be sidetracked. Beware of groups. When we say groups, you know this, no? Who claim special knowledge of the last days. Because no one knows when Christ will return. Sa nabanggit ko kanina. In fact, it is important to know, Jesus tells us that the best way to prepare for the future is to stay faithful to Him and away from imposters. Kaya kailangan po natin ma-identify yung imposters eh. No? We must not be sidetracked by promises for social, economic, military, or political reform. Ito po yung binabanggit kanina. Huwag po tayo ma-sidetrack. No? Imagine, i-neglect mo yung serbisyo mo sa Panginoon dahil lang sa promise ng economy, ng military, kung ano man, social, diba? The only sure way for the disciples and all the believers, which is us, is to keep from being deceived, is to focus on Christ and His words. Ito lang po yung tanging paraan para wag tayo ma-deceive. So, again, ito po yung ending ng ating lesson, and I hope nakita natin yung importansya ng ating topic. Although paulit-ulit na sa iba, pero kahit na paulit-ulit ko na rin itong naturo, merong mga bago pa rin eh na ako natututunan. So again, it's a reminder to us, and nagkataon lang po talaga na nasa lesson natin ito. And for sure, sa mga hindi pa gano'n nakarinig na sa rapture, is na sana na-bless po tayo at naunawaan natin na it is very imminent na anytime na mangyari na ito. We will never know. Maaaring mamaya, bukas, no? And I hope sana po tayo lahat ay tumanggap na ng tunay sa Panginoon. So, mayroon po bang katanungan or clarification? Ano uling name mo, sister? Lori. May katanungan po kayo, sister.
So I hope po na na-bless kayo sa message and naunawaan niyo po yung mensahe. Kung mayroon po kayong katanungan, pwede po kayo. Nakarelate lang po ko sa mga ibang mo yung sinabi. Amen. Naranasan ko po sa mga katrabaho ko. Amen. Yung pagiging boss ko. Tsaka yung pagiging pinupuri lagi ang sarili. Ita-down ng iba. Kasi ganun po yung ginawa nila sa akin. Saan po kayo nag-work na? Nag-resign po ako dati kasi ganun po talaga. Kasi mahirap pong makipag lagi sa mga tao. Pag ikaw na yung pwedeng bumitaw, ikaw na lang. Dahil sa makipag-magalingan o lagi kami kailangan magpaliwanag para maintindihan ka nila. Hindi healthy. Ako lang yung madaling mamamatay. Amen po. Hindi, ganun po kasi meron po kasi yung taong yun na po yung kanilang pinaninindig at pinaniniwalaan. Tapos para hindi po magulo yung kanilang ginagawang mali, pagtutulungan ka nila. Amen. Saan po kayo nag-church natin? Kay Mami Koy po, yung pong pastora din po at saka tinuturuan niyo po kami lagi dati weekly. Kilala niya po, yung asawa niya po kasi pastor din. Okay. Christian din po. Sila daw po nasa hindi po. Ano po sa may hilera ng Alfardan. Hindi ko nga po alam kung ba't din yung hindi ko kakilala. Christian din ano po sila. Apo, Sa bakit sa ibang denomination? Kasi sa Pinas pa po, sadyang ako sumasama sa ganito. Kahit katoliko po ako. Tapos, ito na lang kung bago naman po kami dito, bago pa lang po ako dito, nag-invite din po ako iglesia. Kaso, hindi ko po gusto nga kasi parang sa Philippines. Hindi ko po parang yung kasi minsan po, syempre, gusto din natin makarinig na salita ng Panginoon. Gusto po nating may nakakasama tayo na matuwid. Alam yung lahat na yung, kasi syempre may tao lang po tayo, meron po tayong nakakasama na puro happy days, may kasama po tayo sa trabaho. Pero minsan pag po yung, hindi mo makuha yung peace of mind o yung maging kalmado yung puso't isip mo, kailangan mo ng ganitong klase. Totoo po. Yan po. Kasi sa kanila po, hindi. Para po napipilitan pa. Tapos, opo, parang gusto po nila na agad-agad maging kasama ka na nila na i-register. Yung gano'n. Tapos sabi ko, hindi po ba pwede na na maging magkakaibigan po tayo. Makasama niyo po kami ng yung parang hintayin na bukal sa loob mo na sumama ka ng pusa. Kasi si Mami ko po halos 1 taon na rin po namin siyang naging pastoral. Never po silang nag-ano na, magpabaptize, mag-ano ka na, sama ka na sa amin, maging ano na kayo, Christian na kayo lahat. Hindi po. Basta ang gusto niya po sabi po lahat, magturo po sa amin ng kung ano po kasabay po. Amen po. Tama po kasi hindi naman po talaga nagtatag ang Panginoon ng religion. Wala naman siyang tinatawag ng religion. Ang gusto po niya is relationship. Yes po. Vertical po. Tsaka para maraming may maging bukas ka ba kung ano pa yung hindi mo alam, kung ano nga yung kung ano yung nagagawa kung dapat hindi mo kasama. Mga ganun po na kahit pa paano may apply mo sa sarili. Amen. Ang mahalaga po is yung mga natin Opo. yung talagang ligtas na tayo. Kasi as mentioned po kasi kanina, yung rapture po kasi talaga is, as we read, totoo naman mangyari and we will never know when. At napaka-importante po kasi na malaman natin is ligtas na tayo. Kung tayo ay mawala sa mundo, alam natin kung saan tayo papunta. So, yun po yung question na gusto namin maunawaan ninyo. Sana po, alam nyo na po na kayo po ay ligtas na. Kasi, andito lang po kami kung sakali may tanong kayo, pwede po namin sa inyo explain further base po sa salita ng Panginoon. Amen po. At hindi po siya sa pilitan. Ako, hindi po. So, pag-pray po namin kayo na makasama po namin kayo. Even po sa Sunday, pwede po namin kayo, Pag wala pa naman po akong work, naghahanap ko lang po. pwede po namin kayo pick upin pag-pray po kayo. Kasi mas matututo po tayo doon. Pastor po namin ang tuturo. May family po kayo dito? Nasa Pinas po. Solo po kayo dito. Amen. Sige po. Amen. So wala na pong katanungan. Sige po, let us close in prayer. Let's pray. Our Heavenly Father, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa katagumpayan po ng inyong gawain through this home Bible study. Thank you, Lord, sa lesson na inyong share, O Lord, sa bautisa, sa paggamit niyo po sa akin, Panginoon. We pray, O Lord, na
tunay nga po na na-share ko po with boldness, with clarity, O Lord, ang iyong salita at naunawaan po ng bawat kapatid ng Panginoon ang lesson nito. Although it's just surface, O Lord, ng topic na to at mas malalim pa po ang pag-aaral na to. Naway, Panginoon, ay nakita po ng bawat isa ang importansya at ang katotohanan, Panginoon, na ang rapture ay mangyayari, Panginoon, at any time, O Lord. We will never know when. But one thing is for sure, O Lord, it is true na kayo po ay darating at kukunin kaming mga anak ninyo, Panginoon, dito sa mundo, Panginoon. And we pray, O Lord, na kung meron po sa aming kalagitnaan na hindi pa po sigurado sa kaligtasan na inyong binibigay, Panginoon, as a gift, O Lord. Lord, mangusap po kayo sa bawat puso ng mga kapatid na ito. At tunay nga po na ipaunawa ninyo na sila ay mahal ninyo, Panginoon, at ayaw ninyo sila ay mapunta, O Lord, sa lugar kung saan ay kaparusahan at pagdurusa, O Lord, ang kanilang madaranasan, Panginoon. And we pray, O Lord, na gamitin niyo po ang bawat isa na maging tulay ninyo, Panginoon, upang ma-share po, O Lord, ang gospel, O Lord, na inyong binigay sa amin at aming tinanggap, Panginoon, ng aming puso. The death, burial, resurrection na naging kabayaran po ng aming kasalanan. And we thank you, Lord, sa salvation na ito. At dasal po namin kay Sister Dorothy, Panginoon, na makasama po namin muli siya sa gawain ninyo at matutunan nga po niya, Panginoon, ang iyong salita at makita niya po, Panginoon, ang kasagutan sa mga katanungan na meron sa kanya ngayon, Lord. Kung ano man po ang pinagdaraanan ng aming kapatid na ito, ay tugunan niyo po, Panginoon, ang naayon sa inyong kagustuhan, Panginoon. May it be personal, may it be relationship, Panginoon, may it be financial, Panginoon, may it be health, Panginoon, the more, O Lord, spiritual, and we know it is not accident na makasama po namin siya. Thank you, Lord, sa kanyang time. Thank you, Lord, sa kanyang puso, Panginoon, na handang makinig ng inyong salita. At patuloy niyo nga po, Panginoon, i-bless ang kanyang buhay. At salamat din po, Panginoon, sa buhay ni Sister Joy na inyong ginamit upang ma-invite siya, Panginoon. At sa bawat isa na nandito, Panginoon, we pray, O Lord, na tunay nga po ang puso namin ay tama at tapat sa inyo as we do this. And we pray, O Lord, na ngayong gabing ito ay i-bless nyo rin po, Panginoon, ang pagkain na aming pagsasaluhan. Salamat po, Panginoon, sa kamay na naganda nito. Patuloy nyo pong i-bless at ibalik, Panginoon, 100-folds, Panginoon, ang kanilang sacrifice at kanilang generosity, Panginoon, through this food, O Lord. And may you bless this food as a nourishment in our body, Panginoon. At sa aming pag-uwi sa kanyang-kanyang tahanan, Panginoon, gabayan niyo po kami, Panginoon. Makarating po kami ng ligtas sa kanyang-kanyang tahanan. At bigyan niyo po, Panginoon, kami ng peace, O Lord, na aming kakailanganin sa aming pagtulog. At tagalin niyo po, Panginoon, ang aming mga pag-worry, ang aming stress na naranasan sa mga trabaho. Or even, O Lord, sa ibang aspeto ng aming pamumuhay. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng tunay na kapahingahan na nagmumula sa inyo at kalakasan na aming kakailanganin sa kinabukasan, Panginoon. Dalhin niyo po kami, O Lord, Panginoon, sa gawain ninyo muli sa Sunday at kayo lamang po ang aming makita sa bawat pagkilos namin, Panginoon. Muli po, Panginoon, binabalik po namin sa inyo ang mataas na papuri, Panginoon. All of this we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Thank you.